Saysay sa labing init nga tahuling takna sa tanang dapit sa tong kapupudaan. Balita karon. May buntag, may nga Biyernes, Super Edgar Gutierrez, mga balita karon irespondihan sa kapulisan sa City Intelligence Unit sa Cebu City ang pakitabang sa usa ka concerned citizen nga dunay armadong lalaki sa Sitio Plaza Housing, Barangay Busay, ganinang kadlawon. Naabtas kapulisan ang usa ka lalaki nga mihaom sa deskripsyon sa nanawag nga concerned citizen. Ang maong lalaki, 40 anyos, nakuhaas kapulisan sa kalibre 38, dunay duha ka buhing bala. Wa makapakita ang suspek o mga dokumento nga legal yang gida ang mong armas, hinungdan nga nabalhog siya sa prisuhan. Sa laing bahin, gimanduan ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang konseho sa siyudad ay pa-review ang kontrata sa 911 Emergency Hotline System. Patod sa mayor, nagbayad og usa ka milyon ka pesos matag buwan alang niini. Iawag sa mayor ang konseho nga makig-alayon sa Department of Interior and Local Government kada sayran sa mayor nga dunay ubang mga local government units nga free of charge sa paggamit sa 911 Emergency Hotline. O gusto sa mayor nga hapsayon kini sa konseho sa buhatan sa DILG. Sa laing bahin, gisugdan na sa lokal nga kagamanan sa siyudad sa Sugbo ang kalihukan kontrabaha declogging operation. O sa kasimana kini nga kalihukan sa siyudad aron kalikayan nga awas ang kasapaan panahon sa kusog nga uwan. Unang giduaw sa siyudad ang sapa sa May Mambaling, gisugdan ganinang buntag o giandaman sab sa siyudad ang maong aktibidad ug mga paagi aron dili mabalda ang dagan sa trapiko sa maong dapit. Balita karon. Super Dismay Padilla sa Dulas. Ito'y update karon ning himong uplan kontra baha uban ni Super Dismay Padilla. Super Dismay, pasok. Super Ed, hindi sa karong adlaw ang OPM team sa DILG na DILG na. Hindi nang sinigit sa Presidente Ferdinand Marcos sa Santay na sana alam na natin si Presidente Dismay, kanit kayo. Ato i-check kanit imong signal Dismay, murag muffled ra kayo. Pwede ba ka maka reposition murag dunay di kay masabot ang imong report. Go ahead. Okay, kana. Klaro na, go ahead. Ako nang balikon na karong adlaw ilisod ng kontrabaha dinhi sa probinsya sa Cebu kundi mismo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mutambong ni ini sa Ed. Kaning uplan kontrabaha hindi ni sila sa ka mga sapa dinhi sa Cebu nagsakop sa Mandaue City, Cebu City, Liloan, Consolacion, Iniman, Talisay City sa Ed. Kunya ang maong kalihukan dinhi sa Cebu Governor Kanal 4 kung sa mga mayor sa mga lugar doon sa mga representante dito sa Department of Public Works and Highways sa DPWH kung sa Department of Environment and Natural Resources at karon Super Ed nakasanbay na ang tanan ay ang tanan ipaabot na lang ang abot ni Presidente Marcos ang siyam gidni ang mo effective hindi mangulo ni paglisad sa uplan kontra baha ipasabot mo ang paglisod sa mga iya sa Pilipinas. Unsa nga location sa Mambaling ning dapit nga himuan karon ni ining uplan kontra baha? Kanang dapit sa Kinalumsan River sa Pilipinas. Okay. So kuan ni dapit diri sa may Hayalay? O kana di Hayalay kay natin mo ang sa Pilipinas. Heavy equipment bitaw na adito na po diri sa may kanang inidakan mo ang kanang kanang Butuanon River, Guadalupe River, Manang River, na kanang atong isipang gaganyan Kinalumsan River, na Kansing River, Coot River, ya kami sino pa masayin sa mga saka na niawas at yung pagkikosyo sa Bagyong Timo sa Kapagakanon, hinahimay ng pagbuhok sa mga basura na dating sa mga saka kung sintang nagpaabot sa pag-abot ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang kayukan niya karong kutsi sindan ang ilusan ang kanipot ng kontrabaha. So, dali kami sobra sa napili sa mga sapa sa Sugbo. Dismay, kinunsa ang lead agency ni probinsya sa Sugbo or DENR or DPWH?
Ang DPWH din ito kaya sambungan na nita yung pinagi ko nita sa collaboration at ang mga local government din man sa ang provincial government super ed. So dili man man silbi ko kung lang kahit sa gobyerno hindi ay trabaho man siya kami ginawa mo kinabangan sa tanan kini aron din na makaangkon sa long term solution dili sa klima sa baha dili sa tuwa dili ni sige pa ang ay kabo mo sa November 4 na sa pagsusuko sa Belgian Tilo. Grabe yung baha ako na sinabi ko. So diha sa maong lugar sa Mambaling, unsa man kumusta ang traffic? Gamay ra ba kay karsada diha? Wa pa sudlig sa kenan dapit sa may hayalay. Kaganina, pasabol naman si Kuya, daman si Kuya ron dapit sa may Manso Street. Dili man yun ang kumivyo itong asa yun ang sisihin una dito sa Ferdinand Marcos. Dito ganina sa bagagi na ito, pasabol naman ng dalang kay nang naman sila sa kilid. Itong mga dago nga mga isito, ibigyan pang gigamit nila sa pagbintyo, nakaya sila darab, nagturo mo sa napagpapasada, dahil nakababag sa bayan sa Ed. As we understand kining kontrabaha nga kampanya, dili man ni bag-o, dugay na ning uplan kontrabaha. Sige na ta og uplan kontrabaha, nisabot man hinong baha. Usa lang kapagutan na I think mapaabot ba nimo nila sa lead agency o mahimo sa gobernador kung na ang gobernador niya kung dili ba ni misnomer kading termino nga kontrabaha o plan kontrabaha kay if you say kontrabaha meaning imong i-prevent ang baha but karon sige tag panglimpyo human sa baha dili ka maayo nga ilisan nato ang title di na kontrabaha kun dili o plan limpyo human sa baha. Kay di man ipanguntras ba, sige na magbaha dili sa ato. Mo na kung punto, Disimay. Bagay sa kaya mo, kita lagi masih itu gini, kita panggil sa mga kasigulo, gitan po. Pero nasigi niya po ng baha. Sige lang, kasi nung ito sa balik, reklamo ko mga kay, dinigit sa mong kuan. Sa ato, bila sa bakuan, sabi ko na so, sa baha, pangod ka dito bro. Sila ko kapag-ibigin kasi ito direct hindi ka nagagumako sa tingin. Anyway, Disimay, anugon kayo, di yun maklaro na ko ang imong signal diha sa pagkakaroon. I hope nga makabalhin kag laing lugar aron maklaro-klaro nato. Mga what time man mo ana ang presidente? Ang giyan ng ito, hindi specific na oras na dapat sa tungod. Ato ang signal ng dire, sublinado gike, bisa na ato ang internet connection. Hindi hinay ang pag-reset sa red. Maningit ang mga area din nakita, kasi makapagtubor ka may sa ato ang signal na medyo busy din kasi sa asa tali kinitan karon. Pero karong pwede, i-expected na maabot ang signal in first activity. Anyway, kung atol ka nga maabot ang presidente o magsugod ng kalihukan, pwede ka makontak na kung balik. Actually, mo niya akong tema ron taon-taon sa Pugong sa Pulso. Mo niya akong tema ang uplan kontra baha. Ato di kisgutan ka ron taon-taon. Makabalik pa ko ni mo. Disime, uban sa maayon taga-signal. Nagklaro kay anugo na yung report. Di masabot. Panigamutan ako sa payag. Ano mo nga urusa? Labi nito na sa Pugong. Di pa mabit ang presidente. Ang expected niya udtogin. Adong na sila ka ng panood ko about yung presidente. Sige. Napita, yung tubang ako. Makikin mong dugang update karon taon-taon. Thank you kayo, Disime. Thank you. Okay, so naman ako ang pag-programming na ilisad adlaw hindi man yung presidente sa mga barko sa kasi kanila dapat Ang Super Radio. Gabriel Bunhok sa Super Radio. Super Radio. Durant 50 ka pamilya gisagop sa simbahan sa Santo Niño Parish sa Mohon, Talisay. Ano report Super Gabriel Bunhok, Super Gab, pasok. Miabot sa 50 ka mga pamilya ang gisagop sa kaparian sa simbahan sa Santo Niño Parish sa Barangay Mohon, Dakbayan, Talisay sukad pa niadtong Nobyembre 3 ning tuiga sa wala pamiigo sa Bagyong Tino. Si Father Roy Aspera, Kura Paroko sa Santo Niño Parish, wala magduha-duha sa pagpasulod sa 200 ka individual aron maluwas kini o dili mamiligro sa pagkusukuso ni Bagyong Tino. Asoy pa niya nga ilang gisunod ang panawagan ni Cebu Archbishop Abet Uy nga buksan ang simbahan sa posibleng mabiktima sa bagyo. Gipahiluna ni Father Aspera ang mga nanghikling diha sa social hall sud sa compound sa simbahan. Ang ilang gipangsagop nagikan sa barangay Biasong, Dumlog ug Mohon nga mo'y naigo gyud sa pagbaha di ang ilang mga panimay giharos sa kusog nga bulog sa tubig sa sapa. Si Father Aspera ang nipakaon sab sa apektadong pamilya diin ilang gisiguro nga makahatag og tulo ka hugna sa kaon matag adlaw apil na dinhi ang snacks. Hinuon ang mga batan-on nga biktima sa baha ang voluntaryo sab nga nangalaga
alagad sa pag-atiman sa panginhanglanon sa mga evacuees. Sila ang nagripak sa mga donasyon dili lang sa mga evacuees nga naa sa simbahan kundi lakip na ang uban pa nga biktima sa baha. Dako kayo ang pasalamat sa mga evacuees tungod kay wala sila talikdi sa kadagkuan sa simbahan sa Santo Niño Parish pinangaluhan ni Father Aspiras. Kini si Super Gabriel Bunhok sa GMA Super Radio DYWS Dapat Totoo. Ang Super Alan Mahal sa Super Radio. Mayor sa Dakbayan, Mayor Archival, ni Sugyot og police visibility ngadto sa konseho. Ano yung report? Super Alan Mahal, Super Alan, pasok! Mayor na Sir Sibal aga ni propose nga mismo sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo arang sa pag-improve sa police visibility nguman pag-response sa in times may kanamigitan sa nisgutan ng mga alarma may tabo din sa Dakbayan sa Sugbo inungdan ang giyawag ang konseho nga magpalit og electric vehicles o EMB sa aron pag-mitigate sa fuel cost nini iyang iklaro kinahanglan usa ka electric patrol ang gamiton ingom ng mga motorsiklo din mismo sa Dakbayan sa Sugbo. Iyang iklaro nga ipatuman ang matud pa cutting cost sa allowance sinungdan nga electric ang gamiton sa Cebu City Government iyang nakita ang usa ni ka potential source sa disaster fund nga magamit sa alang sa isgutan nga budget nga dili mo minus mumot kadto sa 12 milyones ka pesos. Ako sa Ramahait sa GMA Super Radio DYWS Dapat Totoo. Ang Super Radio. Labihan karon kakilas ug kakutas ang dagan sa panghitabo sa kalibutan. Higayon karon sa pag-unong, pag-aninaw, pagpakutaw sa kaisipan ug pagpagawa sa atong tingog, batan-on ka man o idaran. Kami mga batanon, aduna mi tingog nga angay ninyong paminawon. Kamong mga batanon, wala gid mo makasabot kung unsa ning pagkatiguang. Ug kamo sa mga tiguwang, nalimot usab mo kung unsa ang pagkabatanon. DYWS Super Radio, mudalit karon sa Pugong sa Pulso. Ning lumba nga gitawag tag kinabuhi, duharay atong kapilian. Mag-uol kita kay ang mga rusas dunay tunok o angay kitang malipay kay ang tunok dunay mga rusas. Ano karon ang pag-asoy sa lain-laing sugilanon luyo sa mga panghitabo gikan sa paglantaw sa mga batanon ug sa katiguangan. Ang problema namong mga batanon, mao nga paspas kayo ang dagan sa adlaw ug dugay kaayo matapos ang tuig uy. Para sa namo mga tiguang, paspasan kay mga tuig ug dugay kay matapos ang usa ka adlaw. Sunda kining tulumanon. Pugong sa Pulso, dinhi sa DYWS Super Radio. Pamasko tadaan kayo doon na kayo hapit na December. Musta diha maayong pagpaminaw sa Pugong sa Pulso. Ining mga panahon sa holiday kay holiday naman gyud ba? Panahon naman gyud sa Pasko musugot ang sa dili pero di lang kayo alegria to Pasko ron. Labi na kada report Super Gabriel ay napadain ang nimuyo daw sa simbahan nga mga kuan, mga bakwit. Unya gahapon nag-story lagi Miss Maris usa ni sa among kauban diri nga nabiktima maghapon lang balidya ko mura ko nang limpawt kung balibo sulting Marisoy. Nga kada iyang eksperyensya, mao sa eksperyensya sa i-multiply naglibo ka mga tao nga nabahaan. Niyadong maong gabi is November 4, well actually November 3, yeah, November 4 naman tong Tayos Buntag, nanigo ang bagyo, yan, nagsugod ang uwan. Di pa kay kusog ang uwan, mga 2 o'clock sa kadlawon. So November 4 na to. But naniguro siya ang iyang auto, iyang mapalayo. So mauto nga at that time, alas 2 kadlawon, ipagawas niya ang iyang sakyanan, niya, di ba siya magkagawas niya sakyanan, kaya naamay nag-alipod nga ubang sakyanan, so yung ipamukaw iyang mga silingan. Nga mga tumi, ato taglaing lugar nga safe ang atong sakyanan. Salamat yung mga silingan, nga man among ilang auto atong nagtipunog nga mga auto. Pero di ko ka imagine bas gibati ni Maris ingon siya pag uli niya kalayo man ang iyang gibalhinan mga sa kalayo imong gibalhinan sa mga auto dahil sa mga kuan gikan dinis GMA pa 2 GY kalayo na 2 kilometro na unya kay sige namang bagyo sugod namang hangin niya sige nang uwan pero wa pa kayo kusog galakaw kuno sa balik silang balay mingaw kayo giuwanan ka, wa kay payong, human niya balhin siyang auto.
Mo to pag-abot niya silang balay, mo di pagsud gyud sa tubig silang balay, timing yun ba? Ukang tun nga sige sig ampo unta nga buhunong na pagsakas tubig, miabot gyud ang tubig sa di okupar sa first floor, mo to namalhin sila second floor, may kadto sila second floor. Katong ubang way second floor, tuwas atop na nungtong. Ug kadtong experience ha, i-multiply to sa daghan kaayo nga nabahaan. Karon diha simbahan sa Santo Niño Paris sa Mohon kana Mohon diha sa Talisay o duol-duol na sa Biasong mao na 50 pa ka pamilya naaron diha matod sa report ni Super Gabriel. Kinagrabihan ni sa mga bagyo nga atong naagian nga na-experience nato ang baha. Nganong lahi naman ang sitwasyon karon. Kining baha di ni bago unta but niya ito naanan man tag kutoblas tuhod, kutoblas kiting, dili ta kalabang sa karsadas kulon kay bubaha. Karon grabe tibok sugbo naman. Matod pas presidente sa Amerika nga si Franklin D. Roosevelt, a nation that destroys its soil destroys itself. Forests are the lungs of our land, purifying the air and giving fresh strength to our people. O lang nga, makapalingo-lingo ko ba niya natinga ko. Kung akong ipautada si DC May siya report karon kay sige naman sa ta, o plan kontra baha naman sa ta. Unya mo, huwag mo hinuktukan pag-ayaw, when you say kontra baha, meaning, imong pakgangon nga dili makabaha. But ang ilang kalihukan karon paglimpyo man di ay humas baha. Nya, di ba di bagong kanang uplan kontra baha? Dugay naman eh. Mo nang utana kung sa mag-mission ng uplan kontra baha, dili di ang pag-prevent sa baha. Dili di ay pagpangitag paagi nga dili unta makabaha. Nga maprotehian unta nato atong kalasangan ug atong kabukiran aron dili makabaha. Magsige nila taglimpyo human sa baha, di ilisi nagtitle ng inyong uplan-uplan kontra baha. Ay nang kontra baha, na uplan, paglimpyo, humas baha. Kung na itong ititle ng uplan kontra baha, mali kay ilisan ta na eh. Kay murag digin husto, babinaon. Ang naitabo na ito, nagsige ta og kanang panglimpyo, nagsige ta kanang paghawan sa agianan, human sa baha. So, dili na kontra baha. When you say kontra baha, imong pugngan ang baha, nga dili makabaha. O ito istorya naging maris lagi sa ilang hangtod karon. Gahapon pa karon nisiga ang balay nila, niya, di pagyud ma tuudlahon pa yung lapok. Mo ni resultado sa baha niya, mo din ay purpose sa kontra baha. Uplan kontra baha, dili na kontra baha, limpyo humas baha. Kanang inyong nga uplan-uplan, ilisi na nga, presidente pakunuhay mo usa magpa-retrato-retrato na yung taan na mga LGU, probinsya ug ubang LGU, mga mayor uban dito. Nagsige naman ang taan niya, di mo mauwaw. Nagsige mo lusa ng uplan kung trabaho niya, sige tagbaha. Dilis nag-title. Ganong inuman yung kontrabaha nga, sige magbaha. Huwag niyo makontrahi ang baha. Gilimpyuhan lang pirme ang linugdangas baha nga gipag-anod kinagrabihan gito na hitabo sa tino kay sus dili lang kay mga pobre, mga dato. Unsa na kay taon tong bagmay kay balay? Kapnapit sa mananga. Unsa na so di ko ka-imagine gyud ba? Na mga dagko kay mga balay, konkretong mga balay. Liluan mo i-report dire nga di galit masingo pa ang baho sa liluan hangtod karon. Hala, ipanguntra na inyong baha. Isungso ng kontrabahan nyo dito. Kung paano inyo magkontrahin ng baha, nagsigim taglimpyo humas baha. Kining tanan mga kapuso, na nagpaminaw sa atong Pugong Pulso will lead me to my point. Suma sa atong giingon ganina nga, yun sa nato pagprotehir ang atong kayutan, especially ang atong kabukiran. Sige man tingali mong adto kabukiran tingali. O makakita man tingali mo ng ikwari diha nga mga bukid. Nakita man tingali mo ng sinaw na kaayong mga kalasangan o kabukiran wa na yung mga kakahuyan. Ambot di ba mang limbaw inyong balhibo makakita.
Bisa din sa ubos, makakita makaso, ibabaw, nga doon ay mga lugar diya nga puti-puti ah. Mo nagikiskisan o nangapahak ang atong kabukiran. Niya mag-uplan kontrabaha lagi punta. Kanaw tayo puntingon na ng kontrabaha. Gani, tanawon siya nahitabo. Kaning atong problema humas baha. Nag-away na ang DENR. May kay nisulti ang DENR. Daghan kuno kaayog environmental violation ng usa ka project diya si Babaos Bukid, kada Monterasas. DENR has flagged the Monterasas de Cebu project for multiple environmental violation. Usa silang gisite na violation, pagpamutol o kakahuyan, hundreds of trees cut, left unrecorded, and the developer's failure to secure required water discharge permit. Muna isultis taga DENR. Wa ko mo report ang developer na motor sila kapis 7 kagatos ka mga kakahuyan. Yan ang ilang propriedad diha nga 140 ka hektarya. Pati kisi-kisi sa Monterasas, oy. Gitubag sila. O gihimakak na ni ining maong kumpanya o ni ining himo sa proyekto. Ilagi ingon ngon si violation. Unsay violation? Nga human mo pasangil ang DENR niini nga naa kunoy pila ka violation in the amended environmental compliance certificate, apil lang pagpamutol ko ng 7 kagatos ka kahuyan, inefficiency of water detention ponds, uguban pa. Mitubag ang developer, Monterasas de Cebu mo developer. It categorically refutes premature pronouncements by the DENR nga namutol sila kahoy. Ang claim nga sila namutol og kapin sa 7 kagatos ka kahoy is grievously false, and we are confident that any evidence ilang ipresentar aron mag-assert sa ilang pasangil amo nga ma-disprove. Kini usa lang ni. Isgot kag usa lang kay pwerte naghanari hapit ng bukid. Ato nang gigamit ug ato nang gikagisan ug mao tong niingon, a nation that destroys its soil destroys itself. Matod sa presidente sa Amerika nga si Roosevelt. Unya sa man? Kutob na ta dinhi? O pasiugda ditang investigasyon nga wagi na himo? Wagi na nga priso? Punan pa nga gipanapi di ay ang mga lalaing mga proyekto, gawas nga substandard ng mga proyekto, guban pa. Daghan na kasapi, pwedeng nakuha, ni ulbo na pag-ayon ng maong kontrobersiya, nga mikanit-kanit na, ngadto sa lain-laing issue. Punan pa, nga ang atong pakahimtang panahon nagsigig sugsug. O nga tingali kada anunsyo sa pag-asa ngoy na nasa Bagyo, magsugod nagkulba, ang dughan ang mga developer, hastas mga taga-DENR, hastas taga-DPWH, hastas mga kontraktor, nga nagpasiugdag mga ghost project. Paita na, kanang ghost project ba, bisagod sa kung na mo gibuangan na magyun mga tawhan na taon sa mga magbubuhis. Kada pakitoon ka nga na ay proyekto diri, may tanawa na gud. Di ba human niya itong Bagyo, daghaman itong nanggawas, may tungod itong, yun sa naman itong klasiyas proyekto diri nga, naigipamutang nga mga abiso, mga notisya, mga signage, nga way project, signage sa inaa dito. Yung anak kagarapal o kaway uwaw kini mga tawanan. Ug mao ni lilugdangan lang ni sa usa sa atong pagpahimus sa way urti-urti nga pagpahimus nato aning kabukiran. Unya karon nangunaw ang DENR. Ningon ang DENR nga sa ni developer kadiyot ragod kinsa man gyud ng trabaho di ay ang pag-supervise. Kinsa man gyud ay ng trabaho ang pagbantay. Kinsa man gyud ang trabaho nga mutakdag requirement. Di ba sila DENR? Di ba sila mo aprobar sa mga land development
dias kabukiran, kinahanglan mo obtain o nag-ECC, Environmental Compliance Certificate. Kunya ka nang mukuha ka ng ECC, perting kutihan na perting dugayan ang proseso. So presumably, kaya nakatukod na ning mga proyekto dias bukid, nakakuha silang ECC. Nituman sila sa unsay gilagda sa DNR, niya karon manghunaw ng DNR, kabaga ko nilagdagway. Na ila man ang trabaho. Is either nalutsan sila or wa sila maghimo silang trabaho kay nakasapi sila. Ito itawag ni DNR ni anang sitwasyon na. Kamo sa inyong hunahuna. Manito pagutana ro buntaga mga kapuso, hangtod kanos ang magyunta nga makadawat aning lampurnas nato ng kabukiran, pagguba sa itong kabukiran sa mga developers o ingon man in connivance mismo sa taga-DNR o sa ubang opisina sama sa DPWH. Kay, manginahanglan ko kag permiso kining mga developer una makatukod anang proyekto mo adto nagbarangay, mo adto naglungsod, mo adto nagsyudad. LGU dunay mo nga mo yung karon mangunaw na sila tanan. Gibuangan gyud mga tawhanan nato mga oras alas 11:16. Doctor. Pugong sa pulso. Dinhi sa DYWS Super Radio. Alas 11:20 na. Good morning din ni Vince Yarot, Ingos Vince. DNR, when money speaks, nobody checks the grammar anymore. Adayes Vince, Ingos si Vince. Sir, labihang saktuha, ibong panahong bullseye. Salamat. Ikari makakurhir na, sir. Jubilit Santillan, good morning, good afternoon, Speridgar. Good morning paron, ma'am. Greet ko ni James, Mama Erwina, ug ti Roxanne Ervin from Jubilit Man Santillan, Barangay Mulubulo, Villahermoso. O may buntag yun niya, Alma ba niya sa Diyos? Okay na to si Alma, eh. Pinaskuhan, Alma. Hapit na Pasko, Alma. Naani siya puyo diri sa kanay. Silingan ni Bibiyuwi diri sa Kamputhaw. Good morning, sab, ni Leonie Huizan ug ni Lynn Kotamura Matilos. Atong ipangutanan nga mga kapuso, unsa man asa makutob pag-antos na to aning pagguba sa to kabukiran si Sultrila. Bibi Kevin, go ahead. Larga. Mayong buntag, Ay, buntag, Ed. go ahead. Niya, atong paminaon. Ang tubag sa itong mga kapusong tigpaminaw. Para na ko, murag lisod na dawaton sa katawan, especially sa mga kabos nga nagpuyo sa kabukiran, sa dagkong negosyante aron maguba jud ang ilang mga katigayunan, labi na sa bukid, Paraymon o commercial establishment. So lisod pa na dawaton sa sa mga kabos nga nagpuyo sa kabukiran. Mura gud nagkanang sa relasyon gud nga lisod ka dawat sa ilang kanang di makahuyo ng usa ka pares nimo nga gusto mong panguyaban ba kanara. Para na ako no kanang sige pangkuan na ng mga himo o mga subdivision nya kanang pangbungkago ng mga kuan kanang kakahuyan na pertigyong mo na hinungdan nga nagbaha ta gilunupan ta kay tungod kay wala na may makakupot sa kanang mga yuta ang dahili kay ang mga kahoy ilan naman nga gipamutol. So mo na hinungdan dapat dili unta na hilabtan nila ang kabukiran ang gihatag sa kinayahan kay mo na nagkuha na to, nagprotektar sa mga kalamidad. Nya nga ako sad ba kanang sila nga ayon yung naghilabtin ng kahoy kay naay tao na tawuan na diha. Kana unta nga gikwari nila dito unta kanang mga kahoy pangputol. Impang tuslukon ta nila ng mga mata ng gasugo ana mga sa murag magdudo nila ko mutuo ta na sa nila inkanto urwa kay ngano maligi nga wa maligi na pang tasagpaan ng mga tao ng mga dato diha ba ng mga inkanto be kamo kuno be ang ako unta ba nga kanatungod anang sige pangkwari pangkuan anang mga pahilabot anang mga kinaiyahan pamutol anang mga kahoy may tagabaan ang mga dato ba kanang mga kahoy dinayon man ang anaay mga inkanto nga nagpuyo may untag tusluko na ilang kalimutan laptikan ba nilang itlog aron mutagam aron bubag aron katilaw katagam na sila unta nga nugutaw wala man may mahitabo Anen. Hangtod ka sa madawat nga gubuon sa mga negosyante ng kabukiran, di ko mo sugot nga ilan ng gubuon oy. Karon panahon na nga angay undangon ang tanang mga quarry activities tibuok kalibutan ug mahimo tibuok nasod nga Pilipinon
labi pa sa Cebu nga naigo na ta intaon ni mga kalamidad nga naguba ang pundasyon sa bukid o hinungdan nga ang ato ang baha grabe na kayo. Panahon na nga silutan kana mga tawhana di ko mo tolerate ug mahimo karon dayon makahimo tag saktong palisiya nga undang na ta ng mga quarry operations. Ito, mo tanong. Dapat kayo, dapay sulti ni Libet, Abelia, Lusbog, good morning diha. Have a good day. Shout out siyang amahan si Buning, o Rick Lusbog family, Balabagon mo Albual, Cebu, gikan ni Lilibebs. Oras alas 11:25. Bugong sa pulso. Dinhi sa DYWS Super Radio. Panghuna-huna. Murag gaduwag pingpong ang taga-gobyerno ug ang pribadong korporasyon sa pagbinasulay sa dakong kadaot sa pagbaha dinhi sa Sugbo. Ang DNR na masangil, ang developer sa subdivision sa Bukid, wa mo report nga namutol kini kapin sa 7 kagatos kakahoy. Samtang mitubag sa mga developer nga kung doon na may proiba ang DNR nga namutol sila kakahoyan, sayo na nila kini nga mahimaka. Ug nga di tinuod, kay mga shrubs lang ug undergrowth lang ay laghihawanan pagtukod nila sa proyekto. Makapahinuktok yun kaayo ni kanatong mga magbubuhis. Kay sayod ta nga kung dunay kasong ipasaka ni ini, maabta dig siyam-siyam kay mga dagko negosyante ang kontra sa DNR. Apan sa kalikayan, makapangutan na kita sa DNR. Nga kung wa pa magbaha, wa sila makakitadaan sa kalapasan nga ilang ipasangil karon sa developer. Dili ba ilam ang trabaho kini primero lugar? Dili ba nga sa di pa prubahan ang usa ka proyekto kanang ila ron nga ikabangian sa di pa himuon ng usa ka land development des Bukid, i-require nilang ACC o require silang environmental impact assessment. Pag-evaluate, pag-predict sa environmental impact ug nga mao nga ilang i-require nga doon na kay ECC, Environmental Compliance Certificate. Ug sa may rekisito anang ECC, ang mga dagko rekisito ana maglakip sa pruiba sa legal o financial capability sa aplikante, pagsumunod niini, adherence to land use policies para sa mga specific mountain areas, and potentially usa ka special use agreement and clearance gikan sa National Commission on Indigenous People, etc., etc. Nan, kay nahuman naman ang proyekto, atong sabton nga gituman sa developer ang ilang rekisito. Unya, karon pa di ay ang DNR makakita nga dunay kalapasan o kakulangan? Murag daghan diha sa gobyerno, gibinuangan o gibuangan natong mga tao. Karon na sila manghunaw og di moangkon nga dako ang ilang kapalpakan. Karon nga daghan ang kinabuhi ug kabtangan ang nga pildi. Hangtod nos aman ni matapos ay ilang kinaiya. Nga anhan na sila manguros. Human sila kilati. Panghuna-huna. Salamat yung pagpaminaw ang kapuso. Hi ni Hope Beroidias. Kwait na minaw na ito. Tanaw sa Facebook Live. May paniud to inyong tanan diha. Apit ang tipaniud to. Namilit ko. Uba na to, Bibi Dondon Villa Carlos, Bibi Kevin Jones. Ugma sa bando di ay alas 11 na magsugod, 11 to 11:30. May unto sa ko kauban diha sa transmitter, si Sir Franklin Lagos. May unto na itong tanan. Hangtod so di gayon. Dini sa Pugong sa Pulso. Bugong sa pulso.